na public officials at isang private person na publisher ng isang fly-by-night newspaper. Sir, pakiulit po yung mga pangalan ng kinasuhan ninyo. Ang kinasuhan ko si Governor Daniel Fernando, Vice Governor Alex Castro, Provincial Administrator Tonet Constantino, yung Special Assistant ni Governor Mel Di Maano, tsaka yung Secretary ng Sangguniang Panlalawigan si Perpetua Santos, at yung isang Fe Alvarez na publisher ng isang fly-by-night newspaper. Mahalagang malaman ng ating bayan na importante itong asong to dahil nananawagan ako sa Ombudsman kay Justice Martires na utusan yung provincial government ng Bulacan na ipahinto yung pagsingil ng mataas na buwis ng abilya dahil yung pinatupad nilang tax ordinance 538A-T noong 2023 na nagpapataw ng mataas na 10 to 15% na buwis na kukolektahin simula January 1, 2024 ay illegal. Illegal dahil ito'y hindi pinablish na naaayon sa batas. Sa Section 188, ang provision ng batas ng Local Government Code 7160, sinasabi dito na ang lahat ng provincial ordinance, lalo na mga tax ordinance o yung mga ordinansang may penal clause, ay dapat i-publish ng 3 consecutive weeks sa isang newspaper of general circulation sa Bulacan. Ang problema, ang ginamit nilang dyaryo, yung Central Chronicle, meron po tayo nakuhang mga CP ng dyaryo. Ito po yung mga dyaryo, ito po sa kagandahang loob ng nagmamalasakit sa Kapitolyo, nakakuha po tayo ng kompletong dyaryo. Ito po, itong dyaryong ito ay makikita nyo na sa face value. Legit na legit eh. Anong petsa po yan, sir, nilabas? Ang petsa nito po, pinablis nila yung tax ordinance ng August 28, September 4, at September 11. So, face value, kala nyo, authentic. 2004 to 2024. 2023. Pinablis po nila ito 2023. However, meron pong defecto itong dyaryong to. Ito pong dyaryong ito ay blacklisted sa city government ng Malolos. Simula ng September 30, 2022. September 30, 2022, na blacklist po ito sa city government ng Malolos dahil sumali siya sa isang illegal na bidding. Nakita ko po na nandaya, so nag-file po ako ng petition for blacklisting. So na-blacklist po siya September 30, 2022. Ayon sa PhilJEPS Law 9184, pag na-blacklist ka ng isang city government, at po yung blacklisting, dated September 30, 2022. Ayon po sa batas, pag na-blacklist ka ng isang local government, tatagal po ang ban ng isang taon. So, from September 30 to 2022 hanggang September 30, 2023, hindi po siya pwedeng makipag-transact sa kahit anong local government unit sa buong bansa. Ito pong dyaryo niya na i-publish yung tax ordinance ng September 11, September 4, at August. Ibig kong sabihin, nakapaloob dun sa ban. Isang taon po yung ban from September 30, 2022 to September 30, 2023. So sa makatuwid po, lahat po itong publication ng tax ordinance is null and void. Null and void ab initio. Kaya ang panawagan ko po sa ating ombudsman,
dahil airtight po itong kaso, meron pong batayan dahil ito po inisyu ng City Legal Officer ng Malolos. Blacklisted po ito na pirmado ng buong Bids and Awards Committee ng Malolos na pinamumunuan ng City Legal Officer. Hindi po sila magpapalabas ng isang dokumentong ganito katindi kung hindi po pinag-aralan ng City Government of Malolos. Ang problema po dito, winarningan ko na po si Governor Fernando, si Vice Governor at saka yung Provincial Administrator niya. Meron po tayong nakasipi rito na isang sulat ko sa kanila na sinasabi ko po nung October 2022 pa lang, pagkatapos po na ma-blacklist itong pagkatapos po ma-blacklist itong Central Chronicle, sinulatan ko na po sila ng October 28. October 26 pala. October 28 po, tama. October 28, sinulatan ko po sila. Pinagbibigay, alam ko po sa Secretary ng Sanggunian na na-receive din ng Provincial Administrator. Opo. Pinagbibigay, alam ko po, nung palang 2022, October, isang buwan matapos ma-blacklist yung Central Chronicle, pinagbigay, alam ko na sa ating provincial government na blacklisted na ito 2022 pa. Completely inignore po nila to, hindi nila binigyan ng pansin, hindi nila sinagot yung sulat ko. At makatapos ang isang taon, ginamit pa rin nila itong diaryong ito para i-publish yung controversial na tax ordinance. Ito po yung tax ordinance. Wala pong halong daya yan. Ito po yung tax ordinance. Kompletong-kompleto. Okay. Yung pinasang tax ordinance ng Sangguniang Panlalawigan na pinatutupad ngayon sa buong 20 bayan ng Bulacan. Yung pong 4 na lungsod ng Bulacan, hindi po kasi sakop ng Sangguniang Panlalawigan yon. Yung Malolos, Maygawayan, San Jose del Monte at Baliwag. Independent. Component city na po sila. Hindi na po sila under ng legislative scope ng Sangguniang Panlalawigan. Sir, tatlong labas lang yata ang nakita ko dyan. Base sa iyong kaalaman, ilang labas po ang ipinablis ng dyaryo na yan? 3 lang po talaga. Sa batas po kasi ang requirement para maging valid ang isang provincial o city o municipal ordinance sa buong Pilipinas, dapat pong i-publish in a newspaper of general circulation for 3 consecutive weeks. Yan po ang mandato ng batas. So, kinumply nga po nila. Kaya lang po, ang hindi nila alam, blacklisted yung dyaryo. Yung po ang, sabihin na po natin, katangahan. Opo. Wala po kasing tao na hindi tanga na gagawin ito eh. Kung hindi ka tanga, hindi mo gagawin ito eh. Unang-una, winarningan ko na sila. Ang dami kong sulat na may sulat po ako ng 2011 kay Governor. Vice Governor pa lang po siya, may sulat ako ng 2011, 2013, 2015, 2019, tapos 2022 at 2024. Tuloy-tuloy po, consistent yung pagsulat ko sa kanila. Winawarningan ko sila dito sa diaryong ito dahil ito pong diaryong ito, meron ding adverse decision sa Regional Trial Court. Naka-attach din po dito. Meron decision na sinasabi na ang diaryong ito ay hindi newspaper of general circulation sa Bulacan. Ito po yung ruling. Bulacan. In the matter of petition of Central Chronicle. Ang nagpetition po nito, magugulat kayo, yung Omar Padilla. Yung Omar Padilla po, siya po ang media consultant ni Governor Fernando.
So hindi po pwedeng sabihin na hindi alam po ito ni Governor Fernando dahil yung media consultant niya, siya pa po ang nag-petition nito para i-disqualify yung Central Chronicle. Base po dito sa desisyon na to na nilabas noong January 7, 2014, sinasabi po na ang Central Chronicle cannot be considered as a newspaper of general circulation in Bulacan. Ayan po. Nasa huling second to the last paragraph, sinasabi po ang linaw-linaw nung mandato ng desisyon ni former executive judge ng Bulacan RTC, si Maria Teresa Mendoza Arcega. Justice na po siya sa Sandigan Bayan ngayon. Yung decision po niya, hindi po nababago. This has been declared final and executory since 2014. So, ang linaw-linaw po sa lahat ng dokumento, ganito nga po kakapal yung pinail ko sa Sandigan, sa Ombudsman. Ito po, well-documented, airtight case, and I am willing to face any charges of perjury pag may napatunayan sila dito sa mga allegations ko rito na mali. Ang 15 pahina po itong aking complaint at may kulang-kulang na 100 attachment. Lahat po ito documented. Do you categorically challenge Governor Fernando for this? Hindi ko po challenge. Ang humihingi po ako ng apila sa ating Justice Samuel Martires. Ipahinto agad ang pangolekta ng buwis ng amilyar na mataas dahil illegal po yung batas. Nagsasuffer po yung mga real property taxpayers ng Bulacan na hindi nila alam. Sir, sinasabi... Kano po yung naging budget na ibinayad sa Central Chronicle? Ito yung po, nirabas na resolution. maganda pong tanong yan. Ito pong binayad sa kanila, meron po akong dokumento galing sa COA. Ang binayad po dito ay 474,000. Halos 1.5 milyon na. Pero sa akin pong mga sulat sa kay Governor Fernando, nung Vice Governor pa siya, nag-o-offer po ako na ipapublish ko lang to ng kalahati sa presyo, 50% discount dahil gusto ko nga pong makapasok ng negosyong legal sa gobyerno. Kaso nga po, porket hawak niya yung bilang presiding officer ng Sangguniang Palalawigan, siya po nagdidikta kung kanino ipapublish na hindi po ayon sa batas. Bakit? Meron po tayong PhilJeps law. Kailangan i-post nyo sa PhilJeps. Sa portal ng PhilJeps, i-post nyo para makasali yung ibang publication para magkaroon ng lowest bidder. Bidding. So kung hindi nyo po ipopost doon, secretly i-award nyo sa isang publisher, ayan po ang mangyayari, overprice. So kung ako po ang nag-publish dito, doon sa dyaryo ko, siguro po ang presyo lang nito mga 230, 270, 250, doon lang po naglalaro. Base sa 50% na discount na binibigay ko sa Kapitolyo. Pero sa nangyari nga po, etong masyadong favored newspaper nila na illegal, na since 2011, ito na po ginagamit nila, doble po palagi. Malaki ang kinikita nung isa sa mga respondents na nilagay ko dyan. Sir, paglilinaw, Bulacan lang po ba nakabase ito o meron pa silang sa ibang probinsya? Ito pong itong dyaryo na illegal na to, sa batas po, nakabase po ito sa San Mateo, Rizal. Isipin nyo, sa San Mateo, Rizal, pero nagpapublish sa Bulacan. Bawal po sa batas yan. Bawal na bawal po yan. Bakit nila pinapabura yan dyan? Dati na po kasi ito, malapit po ito kay Mel Di Maano, yung special assistant ni Governor. Kaya po in-indict ko yon na respondent dahil siya lahat ang makakapagpaliwanag. Worst comes to worst, ito po, sigurado, kanya-kanya silang lusot ng kanilang leeg. Pwedeng kuning
state witness yan. Dahil she may be one of the least guilty dahil lagi lang siya po yung hatchet man ni Governor eh. Siya po yung pwedeng umiwas dyan at isuplong lahat yung nalalaman niya. Kaya in-include ko po siya rito. Alam niya po lahat na nangyayari dito sa Bulacan. Kaulan, sino po yung publisher? Ang publisher po, ito po, nakikita nyo, ang bawat dyaryo merong editorial box. Ang publisher po, Fe Alvarez. Ang address po ng Fe Alvarez, sa San Mateo. Ang imprenta niya nasa San Mateo. So, meron pong batas kasi sa PD 1079. Local. Ang newspaper dapat situated sa probinsya kung saan ka nagpapublish. Kaya nga, yung mga kasama nating mga mamahayag mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, magkakakilala kami. Jurisdictional ang tawag dyan. Kung nasa Baguio ka, doon ka lang sa Baguio. Kung nasa Bulacan ka, sa Bulacan ka. Ito po, taga Rizal eh. Dapat doon lang siya nagpapublish sa Rizal. Pero dumadayo sa Bulacan at kinukuha yung mga illegal na publication. Ito na nga po. Sumabit na si Governor. Ito po, sa huling balita natin, nagkakagulo na sa Kapitolyo kahapon. Dahil nalaman nila, magpapapress con tayo rito. Wala na po lunas to. Ang lunas lang po nito, unang-una, ipahinto yung pangongolekta ng buwis na amilyar sa Bulacan. Pangalawa, suspendihin yung nagpatupad nitong illegal na batas na to. Sino po yun? Yung governor, vice governor, provincial administrator, at lahat po ng may kinalaman sa pagpapatupad ng illegal na batas na to na nagsasaper po yung mga Bulakenyo. Kawawa po yung mga Bulakenyo. Sa information ko po, buong 2024, nakakolekta lang sila ng 70 to 80 million dahil doon sa increase ng tax ng amilyar. Bakit po kailangan na mag-increase ng tax? Samantalang sa national government po, meron po tayong Republic Act 12001 na pinapasa noong June 13, 2024 ng Kongreso. Batas na po ito. Merong 2-year tax amnesty ang national government hanggang July 6, 2026. Wala pong multa ang amilyar. Walang pagtataas. Kahit may surcharge kayo, penalty, back taxes from 2025 pababa. Dahil sa amnesty pinalabas ni PBBM, wala pong pahirap sa mga taxpayers. Sa buong Pilipinas, hindi po binigyan ng taas hanggang 2 taon pamula 2024 hanggang 2026. Sa Bulacan, baliktad, itinaas, dinagdagan ng buwis. Samantalang sa national government, bukod sa Bulacan, lahat po freeze, tax amnesty. Ito po yun. I-google nyo po. Republic Act 12001 passed on June 13, 2024. Yan po, effective yan. Magbayad kayo ng buwis nyo kung dito kayo sa Quezon City, kung saan man kayo, Manila, Muntinlupa, Paranaque, walang penalty, walang increase. Sir, sinasabi po ng kampo ng Kapitolyo na parang idinadahilan nyo lang na po yung pag-file ng kaso dahil sinampahan na kayo ng cyber libel yata noon. Ayun po, magandang tanong yan. Ito po, makikita nyo rito na ako normal lang po yun. Sinampahan ako ng cyber libel. Dapat malaman din po natin yung punot dulo bakit po ako sinampahan ng cyber libel. Noong pong 2023, nagkaroon ng bagyo na kung saan ang Bulacan, pamula May Kawayan hanggang Kalumpit, yung dulong bayan, baha. Hindi madaanan yung MacArthur Highway, yung main highway na going north, nung wala pang North Expressway. MacArthur Highway lang, yan po ang main highway namin sa mga looban na bayan. Nagsarado po yan dahil doon sa huling bagyong noong 2023. Sa kasagsagan po ng bagyo, gumawa po ako ng editorial, sabi ko. Dahil nag-declare ang Kapitolyo ng state of calamity. Sabi ko, hindi dapat state of calamity ang dineclare dyan. Ang dapat dineclare dyan, state of stupidity. Kasi stupid yung governor dahil
ang tagal-tagal niya ng vice governor, hindi pa napaghandaan yung pagbabaha. Nasabi niya, pag-aaralan daw, tapos nagpa-press con pa sila dito sa Quezon City na hinihingi niya yung tulong ng mga ibang congressman na dapat daw tulungan sila para ma-solve yung pagbaha sa Bulacan. Ano po yun? Deficiency na yun. Siyam na taong ang vice governor, tapos nung governor ka, 6 na taon na hindi mo pa rin alam ang solusyon sa pagbaha. Ano sinabi ko po? Sabi ko, hindi ka nagtatrabaho. Unang-una, kung tinatrabaho mo yung tama yung pagiging governor, hindi sana ganito kalala yung problema sa baha. Tingnan niyo po sa Marilao nga hanggang bubong yung baha na ngayon lang nararanasan, 2 taon na. Binatikos ko po siya, sabi ko, ultimong yung isang jeepney driver na naglagay lang ng aratula mula bumabiyahe ng Marilao hanggang Bukawi, naglagay lang ng aratula na sa ikauunlad ng Bulacan, Kalibugan ay tigilan. Meron ba pong mali doon? Wala po kasi jeep niya yun Kahit ano ang ilagay niya ron, basta hindi offensive o nakakasira, nakaka-iskandalo sa tao, that is freedom of expression. Okay? Jeep niya yan Ilagay doon sa estribo, sa ikauunlad ng Bulacan, Kalibugan ay tigilan. Ano po ginawa ng gobernador? Pina-impound yung jeep. Tama ba po yun? So ako po, binatikos ko, sabi ko, bakit ka napikon? Kalibugan, bakit ka napikon? Ang Malibog, may asawa, may anak, may kabit. Wala ka pa nga pinakikilalang asawa at anak sa mga Bulakenyo, napikon ka. So dinugtong ko po, verbatim, ang anak, blessings. Pag wala kang anak, baog, karma yan. Ayun, yun ang libel ko. Napikon siya doon sa salitang baog. Bakit? Nakakapikon ba yung salitang baog? Kung hindi ka naman baog, ba't ka mapipikon? Sinampahan po ako ng cyber libel. Alam niyo po, ito interesting. Nung sinampa niya yung cyber libel, September 8. September 11, sa galit niya sa akin, ayun, na-stroke. Yung nabalita po noon. Nagsasalita siya, nautal, tapos nahilo, tapos iniwan yung isang pagsasalita. Yung po yun. 3 days after na nag-file siya. Galit na galit po sa akin. Bakit? Alam niyo, ako, kahit tawagin niyo ako kayo na bakla dahil mahaba buko, okay lang. Hindi naman totoo Tawagin niyo ako support. Hindi ako maaantig. Bibiruin ko pa kayo. Pag tinawag kang baog, malaswa ba? Nakakasira puri ba yun? Ang tanong, nag-file siya ng libel, kinukomplain niya yung salitang baog, hindi naman nag-attach ng birth certificate na may anak siya. Wala pong anak Kaya nga siguro, masyadong galit sa akin, salitang baog lang. Sa totohanan po, kung napanood niyo yung Scorpio Nights, nagjajakol siya dun Ano ba mas malaswa? Yung magjakol ka sa pelikula, nakapanood ng tao, yung salitang baog. Sir, kumusta na po yung status ng kaso sa inyo? Kahapon lang po, isang araw, may vista kami. Magkaka-pre-trial na kasi Pre-trial. Alam niyo naman po, ginapang sa piskalya, napailan ako ng information sa court, ipahuhuli pa nga ako tetresyonin ako, harasin ako. Buti na lang, marami tayong kaibigan ng mga sheriff. Naabisuhan agad ako, Orlan, may warrant of arrest ka rito. Ayun, nakapag-file po ako ng piyansa, 80,000. Ayan po, gumugulong yung proseso. Pero kumpiyansa naman po ako. Napakatalino ng mga judge sa Bulacan. Mapapawala sala nila. At nakikita nila na privileged communication po yung sinulat ko. Dahil ang batas po natin, dapat po ang mga nanunungkulang public officials, hindi dapat onion skin. Ano po yung baog? Nakakasirang puri ba po yun? Kung may asawa ka, may anak ka tawagin kang baog hindi ka naman mababawasan ng pagkalalaki mo. Ngayon, nasaktan siya. Bakit? Baka totoo. Baka totoo pero ba? Pero ginamon niyo na po ba siya na magpa-medical exam? Doon po sa korte po, sa trial, yun po ang nire-request ko. Dahil pag napatunayan, baog ka nga, dismiss. Wala libel, dismiss. Hindi po siya nag-attach ng birth certificate man lang na kahit isang anak niya.
Senior citizen na po yan eh. Matanda na po si governor. Matanda lang ako siguro mga dalawang tulog. Ako po, 3 anak ko. Marami po akong anak na may abogada na po akong anak. May doktor na akong anak. Pero napakasaya na may anak eh. Ito po siguro, masyado nang dinibdib yung salitang bao dahil dapat siyang kayo po maghanap sa Facebook kung meron na kayong nakitang litrato ng ating gobernador na may kasama siyang anak. Wala pa nga po girlfriend, wala siyang pinakikilala. Asawa, wala. Sa certificate of candidacy niya, single. Pamula po, naging vice governor siya ng 2010, 2013, 2014, 2017, 2022, lahat po yan sa COC niya. Single. Balik ko yung dito sa Chronicle, sir. Labat po ba sa batas na kung halimbawa yung publishing company mo, yung area mo, is nasa ibang area and then dito ka maglalabas na? Bawal po. Local. Sa PD 1079 po, jurisdictional. Once you are accredited in a province, you will be excluded to publish judicial notices from the other province. Unless na region accreditation. Jurisdictional. National. Pero in-accredit po ba itong Chronicle? Hindi po. Sa Bulacan, hindi po siya accredited. Blacklisted na. Blacklisted. Bukod pa sa blacklisted, hindi po siya accredited sa Bulacan. Dahil meron pong ruling. Ito, inattach ko na blacklist. 2014 po, na-blacklist po siya sa Bulacan nung sir. hindi po doon talaga hindi po siya general circulation. Ito po yung decision. Ayan po, Annex G, decision po nung Central Chronicle. Kasi tulad ng halimbawa sa pagminin natin yung remark, may circle, yung publishing niya is nandito po sa yung pong national. May circulation siya sa probinsya. National. Nakuha ko po yun sa inyo. Yung mga daily newspaper po, hindi po saklaw ng batas ng PD 1079 kasi nationwide circulation sila. National yan. Iba po yung weekly newspaper. Pag weekly newspaper, jurisdictional. Local. Pag accredited ka sa Batangas ka lang. Pag accredited ka sa Laguna ka lang. Pag accredited ka sa Metro Manila ka lang. Doon sa ilang cities sa Metro Manila. Pag sa Bulacan ka lang. Hindi ka pwedeng nagpa-publish sa Metro Manila at nagpa-publish ka rin sa Bulacan. Kasi ibang judicial region yung NCR at 3rd Judicial Region, Bulacan. So, meron pong batas yan, PD 1079. Alam ko po yan dahil 1983 pa po yung aking dyaryo, yung pinakamatandang dyaryo sa Malolos. 1983 pa po, nung editor pa ako ng bulletin, tinayo ko na po yan. Hanggang ngayon, lumalabas po yung Metro News. Kaya nga po, nakalkal ko tong anomalyang to dahil nagpo-propose ako, nagsasubmit ako ng letter of intent and proposal na bigyan naman kami at iparehas nyo, i-post nyo sa PhilHealth. Hindi po sila nagpo-post sa PhilHealth. Yan po yung sekreto na ginagawa ni Governor. Kaya po, with impunity, nagagawa nila itong tinatanga yung mga taga-Bulacan. So parang under the table transaction. Lahat po yan under the table. Graft. Sir, patawarin mo ako sa tanong ko. Election ngayon baka sasabihin niya, siyempre pag sinagot niya yan, hindi mawawala yung isasagot niya. Hindi, may taong nasa likod niya. Maganda po yun. Mr. Mauricio. Maganda po yung tanong niyo. Parang politically motivated yung alam niyo po, kanina nga, tinanong ko nga sa live Ako po, pinailan po ako ng live Alam mo naman, ikaw lang susundok sa akin. Siyempre, mag-iisip din ako ng counter-attack ko. Hindi kita mapailan ng basta-basta ang kaso dahil nandiyan Kapitolyo. So ako po, investigative journalist ako Nakalkal ko po ito. Bakit ko alam ito? Ito po yung heart and soul ng aking bread and butter
publisher din po ako ng isang dyaryo sa Bulacan. So, sa pagninegosyo kong matino, nakalkal ko po itong ginagawa nilang katarantaduhan sa Kapitolyo. Yan po yun. Hindi kaya sa briefing lang to? At dahil hindi kinuha yung servisyo mo? Oo, parang sour graping, no? Hindi po sour graping eh. Dapat po, kung malinis, pinopost nyo sa PhilJeps para makasali lahat. Pangalawa, sasabihin po yung tanong ni kasamang Val na baka may politiko na behind sa akin. Ito po, sa harapang ito, pag may politiko sa Bulacan na nagsabi na ako inaayudahan, binibigyan ako ng suporta, pinansyal o anuman, iharap niyo sa akin, sasampalin ko. Yan po ang totoo niya. Wala pong nag-uudyok sa akin dito. Ito po, legal document. Ako po gumawa nito. Wala pong abogadong tumulong sa akin dito. Ako po ang nag-draft, nag-finalize at siyempre, kinonsulta ko rin yung ibang kaklase ko dahil nag-law rin po ako sa San Beda. Ako po lahat ang nag-prepare nito. Kaya po, sinasabi ko nga po, airtight tong kaso to, well documented. Ang gagawin lang po ng ombudsman, pasadahan lang po, makikita niya yung prima facie. Yan po ang panawagan ko sa ating Justice Martires. Pasadahan lang po itong complaint ko, makikita niya yung prima facie agad para ipahinto ang pangungulekta ng buwis na amilyar sa mga Bulakenyong ginagago at ginawang tanga ng aming gobernador. Sir, nabanggit niyo po yung PhilJeps. Ang PhilJeps at BIR, magka-partner kasi registered ako dyan eh. Na-resource pa ba yung pangalan ng publisher at saka pangalan dyan na rehistrado doon sa PhilJeps? At may BIR ba sila? Yun po, magandang tanong yun. Para po ba participate kayo sa bidding ng dyaryo, kailangan po kasi registered platinum membership, di ba po? Kailangan platinum membership. Yung pong dyaryong ito, walang platinum membership. Nako. Paano po siya nakakakuha ng milyon-milyong transaksyon sa Kapitolyo na ang membership niya lang sa PhilJeps ay red? Yung pong hindi nagbabayad. Kasi pag platinum po kayo, kailangan po nagbabayad kayo ng 5,000 yearly. Annual renewal po yan. Dadaan kayo sa BIR, kukuha kayo ng tax clearance, magre-renew kayo ng DTI, mayor's permit, at marami pong proseso yan para ma-perfect nyo. Magkaroon kayo ng resibo. Platinum certificate. May resibo pa. Ito po, walang platinum certificate. I-google nyo po sa PhilJeps portal. Wala po kayo makikitang platinum certificate ng Central Chronicle. Yung dyaryo ko po, Metro News, tingnan nyo po, platinum. Diyan po nagkakatalo eh. Yung isang illegal na dyaryo at legal na dyaryo. Ako po, yung sa dyaryo ko po na Metro News, legal po. Ito, illegal. Doon yan. Siyempre po, kaaway ako ni Governor eh. Alam ka naman, bigyan ako ng trabaho niyan. Hindi kikita pa ako, madudugtungan pa yung pangkain ko o panginom ko. Bibigay niya lang sa kalaban ko. Ang problema, imbis na mamili siya na i-post sa PhilJeps, hanapin kung sino lowest bidder. Secret po ang ginawa. Hindi po nila pinopost sa PhilJeps. Ano po ginagawa? Publish po to. Under the table. Under the table. Yan po yung katotohanan. Doon sa kontrata, meron ba kayong nakita kasi ikaw, publisher ka sir. Doon sa usual contract na yan, doon sa basic na babayaran, may nakita mo kayong overpriced ba ito or ano, doon sa kinontrata niya yung Chronicle? Hindi po magsisinungaling yung record na nakuha namin sa COA eh. Ito po COA. Andito po yung report na yung governor nga namin ang confidential fund pala 200 million. Mas malaki pa kay BP Sara. Si BP Sara po, tingnan nyo, ini-impeach dahil lang sa 125 million na confidential fund noong 2023. Ito po, 2022, 2023, 2024, 200 million taon-taon. So nakakalahating billion na po na confidential fund. At dito po sa dokumentong to, kung saan nakikita yung nilulustay ni Governor Fernando yung billion na pera ng Bulakenyo sa confidential fund na hindi mapaliwanag kung saan napupunta. Makikita niyo po dito yung printing and publication expenses.
474,000. Ito po, pinablis noong 2023. Noong 2022, election year, ang ginastos po nila sa printing, 2,916,000. Halos 3 milyon. Isipin nyo, gagastos kayo sa mga Jolly fly-by-night, 3 milyon. Ganun po nilulusta yung pera ng Bulacan. Yan po ang ginagawang katarantaduhan ng governor namin. Hindi, dun sa ano siya, sa pag-circulate lang, paglalabas lang ng Jolly, yung sa ordinance. Sa ordinance po, magkano ginastos niya doon? 474,000. Which is kung ikaw nandiyan ka sa business na yan, magkano yung usual na gano'n? Mga 250 po, pinakamalaki. Luis Biller. 250. Halos kalahati po. Luis. Totoo po. May bidding kasi. Sir, baka naman accredited sa PIO ng nangalalawigan ng kahit sino pwede mag-accredited sa PIO eh. Kasi batang club yun, batang Kapitolyo. Lahat nga po ng reporter sa Kapitolyo, hindi ko na po sisinuhin lahat naka-payroll Ako lang yata hindi naka-payroll doon Sir, paglilinaw. Baka hindi lang sa Bulacan, sir. Sir, baka hindi lang sa Bulacan. Ayan, isa kasama natin, hindi naka-payroll. Baka hindi lang sa Bulacan. Baka hindi lang sa Bulacan. Ang alin po? Hindi lang mga media sa Bulacan. yung naka-payroll. Ay, yung Bulacan ako eh. Si kasamang Romel ko sa GMA yan, hindi po naka-payroll yan, alam ko yan. Sir, paglilinaw, nag-file kayo ng kaso sa ombudsman, kailan? Ito nga po yung tinatanong nila, baka daw politically motivated po, yun ba, nagtanong kanina. Oo. February 17 ko pa po ito ipinail. February 17. 2025 ba? Opo, 2025. February 17 na ngayon. Actually po, ayoko sanang ipakalat ito, i-expose. Para dahil ako, naniniwala ako na sa hustisya ng ombudsman, magkakaroon ng mabilis na resolution ito. Pero, naaawa po ako dun sa mga taga-Bulacan na hanggang ngayon kasi ang deadline po ng payment ng Amilyar, March 31. Para walang penalty, di ba po? Tumatakbo yung panahon, nagbabayad sila ng maling buwis, na mataas na buwis. So, minarapat ko na po na, teka, humingi na tayo ng isang pagkakataon para malaman ng Bulakenyo at malaman po nung ombudsman na urgent ito. Kailangan immediate ma-resolve ito. Parang po yung kaso ni Alice Go sa Pogo, nung nalaman po natin, malala na Ito po, milyon-milyon ang binabayad sa Amilyar sa buong Bulacan. Pero, hindi po alam ng mga taga-Bulacan, hindi po alam ng mga Bulakenyo na nagbabayad sila ng isang buwis na illegal. Ilang porsyento? 10 to 15 po ang nandun sa nandun sa batas na kapasihang pandalawigan bilang 538A-T-2023. Ayan po yung yung mismong kapasihan. Ayan po yung pinablis po nila. Ayan po yung buong ito po yung buong ordinansa, tax ordinance ng Kapitolyo. So 2023 yan bakit 2025 pa lang nag-file ng kaso? Yan po, magandang tanong din yan, bakit ngayon lang? Alam niyo po, nalaman ko lang to na ipinablis dito nung December 2024 kasi ang OWA, sa report ng OWA, belated na yung release ng Bulacan. Yung OWA report ng Bulacan, 2024 lang po, December. So sino makakabasa? January na. 2025 na, nabasa namin, January. So, January, nag-imbestiga na po ako, sa kagandahang loob naman, katatanong ko, may nagmagandang loob na nagbigay sa akin ito. Ito po, katago-tago to. Hindi nila pinalalabas to. Ang isa pa pong sister rito, itong tax ordinance na to, illegal po ito dahil walang public hearing Good. Wala pong public hearing. Nagpasakay ng ordinansa, walang public hearing.
hinahamon ko po yung sangguniang panlalawigan. Maglabas sila ng proof na nagkaroon ng public hearing sa bayan-bayan. Wala po silang mapapakita. Bakit? Inapura nila Dahil alam nila, may lumabas sa national government na Republic Act na pinipris lahat na may amnesty sa buong Pilipinas. Pinalabas ng Kongreso, naging batas noong June 13. June 13. Etong batas nila, pinirmahan nila, naging batas, July 7. 2023. July 7. Kaya nga po pinablis nila ng August. So hindi nila sinunod yung naging batas na... Oo, hindi nila sinunod. May tax amnesty. Dapat ang ginawa ni Governor, nung nalaman niyang may tax amnesty, pinris muna nila yung implementation nitong tax ordinance na subject nitong draft case. Okay. Wala po wala silang malasakit sa mga Bulakenyo. Baka wala silang alam sir na mayroon ng bagong batas. Yan nga po, nakakapagtaka dyan. Sabi nga po nung isang nag-interview sa akin kahapon, sabi masyado naman tanga yung nangyari dito, katangahan. Wala po tayo magagawa, talagang tanga, parang tanga yung gobernador natin. Sir Orly,